Hello mga langga, musta sa Patola Kalabasa? Ngayong araw na ito, ay hindi pala araw, ngayong madaling araw na ito ay bumalik kami ulit sa DRT. So madaling araw kami umalis mga 4 o'clock kasi para hindi mainit ang biyahe namin. So sakto, medyo maliwanag at makakarating na kami. So kaming dalawa ni Kuya Rick ay nagsingle lang kami. Ayan. And sila Min naman, kasama yung tatay niya, si Rafi na siyang nagdadrive at si Kuya Bang at si Kuya Eddie ay nakakolong-kolong sila kasi doon kinaga yung iba naming mga gamit gaya ng tubig, mga pinggan, yan. Kasi halos lahat ng mga gamit namin mga langga ay hinahakot pa namin. Ultimo thermos, takori, ganyan. Kasi wala pa kaming paglagyan ng mga gamit namin doon. So ito, sa part na to ay nauna kami ni Kuya Rick kasi dadaanan namin yung tao na kausap nila tungkol sa kawayan kasi may binibili kaming kawayan dito. So, tingnan nyo naman mga langga kung gaano kaganda yung place, diba? Ganyan kami na in love talaga dito sa lugar na to kasi super close to nature and alam nyo yun, yung nakakagaan ng pakiramdam. So, sila Min naman ay naiwan sila na bumili sila ng pandesal. So, iniisip nga namin ay nandito na sila, nakalauna na silang nakarating sa amin. Pero, ayan, galing na kami dyan sa bahay nung tao na kausap namin sa kawayan and then sinabi nila na pwede daw silang maghakot after lunch pa kasi yung umaga ay puputulin pa lang yung kawayan. So, bumalik na kami ni Kuya Rick, papunta na kami dun sa lote. So, ito na po yung way kung saan papunta yung lupa na nabili namin. So, medyo madilim-dilim pa ng konti. Siguro mga 6:30 ng umaga to. Kaya medyo madilim pa. And, ayan. So, ang ganda dito sa lugar na napuntahan namin mga langga kasi malapit sa tindahan, malapit sa school, at tabing daan siya. And, malapit sa mga bilihan. Kumaga, hindi mahirap yung buhay kapag dito ka titira. So, ito na po yung lote. So, nakita nyo naman po dun sa pinakauna kong vlog tungkol dito. Sobrang madamo. Ito na po ngayon yung pangatlong punta namin and nakita nyo po, malinis na and masarap na siya tingnan. So, ayan. Binabati kami ng mga aso ng kapitbahay. Ayan. So, nagulat ako na pagdating namin ay wala pa pala sila Min. Nauna pa pala kami sa kanila. Siyempre, mabigat yung dala nila. Mga ilang minuto lang mga langga, ayan, dumating na rin sila. So, dahil nga after lunch pa lang sila maghahakot ng kawayan, ayan. So, sabi nila magtatrabaho daw muna sila, maglinis-linis muna sila kung ano yung kailangan gawin. Ito namang si Rafi ay ginulo namin na gawan kami ng lutuan. So, naghukay lang sa lupa. Yung tipong kapag nasa bundok ka talaga mga langga, dapat madiskarte. So, ayan, naghukay lang sa lupa and then nilagyan lang ng mga bakal kabilaan and pwede na siyang lutuan, di ba? So, magpapakulo lang ako ng tubig dyan mga langga kasi, itong mga kasama ko ay mahihilig sa kape. Coffee is life talaga. Kahit mainit, sige, kape pa rin. So, ayan, nakapagpaapoy na kami and abala na ang lahat, nagre-ready na. So, ito si Min ay plano niyang gawing lamesa yung drum na nahingi namin. Yan. Yung drum na yan, mga langga, ay gagawin naming istakan ng tubig kapag nag-iigib kami para meron kaming stock. Kasi binibili po namin yung tubig namin dyan and nag-iigib kami siguro mga 10 minutes to 5 minutes yung biyahe papunta dun sa igiban. So, iyan, ladies and gentlemen, presenting to you ang aming lutuan na sobrang high-tech. Diba? Hindi nangangailangan ng gasol yan. Libre lang ang kahoy namin. Ang daming kahoy na naputol dyan. So, habang inaantay namin kumulo ang aming tubig, ito naman ay nagre-ready na kaming mag-breakfast. So, mga langga, dala namin yung mga yan luto na para pagdating nga dyan ay wala na kaming masyadong ginagawa ni Min. So, makakatulong din kami sa pagliligpit. Alam niyo yung feeling mga langga na para lang kaming nagpipiknik.
yung magbabiyahe kami ng 2 hours para pumunta dyan. Tapos ganyan ang gagawin namin, yung mainit, pinagpapawisan kami, yung nakakapagod. Pero alam niyo po yung feeling na walang kwenta yung pagod, walang kwenta yung init. Kasi nag-e-enjoy kami. Yung habang ginagawa namin yan ay parang nag-a-unwind na rin kami, nakakalimutan namin yung problema, nakakawala yung stress. Ewan ko ba, dahil lumaki din po ako sa ganyang lugar, nung nag-e-enjoy talaga ako. So, halos lahat kami ay masaya habang ginagawa yan. So, talagang mararamdaman mo yung pagod, pero iba yung feeling na nandyan ka, and then meron kaming plano dyan sa lugar na yan. Hindi pa po ganun ka-clear kung ano yung plano talaga namin dito sa lugar na to. Sa ngayon po mga langga ay pasyalan lang namin, and ang plano lang talaga dyan ay gagawa kami ng kubo namin para pag pumupunta kami dyan, meron kaming matulugan, meron kaming matirhan, yun. So nauna na namin yung CR para anytime na pumunta kami, yun, may CR kami, diba? Kasi para sa amin, yun muna yung importante. So, gagawa kami siguro ng parang lutuan dyan, parang kusina, ganun. Parang lahat. Yan. So, ngayon, yun pa lang yung plano. So, kung ano man po yung purpose ng lugar na to para sa amin, hindi pa po namin alam. Lahat po ay sigad na po muna yung bahalang mag-decide kung ano po yung gusto niya. Siya na po muna yung inaantay namin kung ano po yung sign na ibibigay niya sa amin. Ganun po talaga yung ano namin. Iwala lang lahat kay God. So, dito sa part na to mga langga ay habang inaantay yung oras para pumunta sila dun sa lugar kung saan sila maghahakot ng kawayan, ayaw nilang magsayin ng oras, yung sisipag ng mga tuwi. Damo! So, ayan. Kamayin pati mo! Si Charity. Pati si Minra, ayan, ano-ano na din ng mga damo. So, planong sunugin yung mga damo na yan kasi baka daw sobrang init kasi dito sa lugar na to mga langga dahil nga summer. Minsan may mga grass fire kaya sabi nga nila susunugin na lang. So yan, merienda time na naman. Wala kaming ginawa kundi kumain. Nakahanap kami ng saging na saba, nilaga ako. Hindi ko na nga na-video yung paglaga dyan. Pero ayan, merienda namin ay nilagang saging. So, umalis na po yung mga lalaki. Nagkako sila ng kawayan. So, after 1 hour siguro, ayan, samantalang nakarating kami, na yung dalawa. sarap ng buhay namin. Kawawa naman. Kawawa yung kolong-kolong. Hirap na hirap sa kawayan. Pero Ayaw ang ganda na. ng kawayan na nabili nila as in. Mabigat eh. Bigat? Tsaka mahirap daw sabi niya ni Rafi. Sabi niya ang hirap yata. Yan dito sabi niya gano'n. Kasi akyat baba. Ala! Ala! Yan ang magandang kawayan. In fairness, maganda yung kawayan. Merienda in the bukid. In the bundok pala. Mukha tayong ewan. Namumulalat yung mukha natin. Ang lukya pa mong gabon. 2 hectares siya. Patay ni mo kaya. Hindi ko na matandaan mga langga kung nakailang hakot sila ng kawayan. Pero syempre, bumalik sila para sa merienda. Kasi syempre, pagod din sila. Ayan, merienda at the same time, pahinga na rin. Naramdaman ko po yung pagod nila kasi kahit na nagjo-joke na ako, ayan, sobrang seryoso yung mga mukha. Sobrang seryoso yung mga mukha nila. As in, walang tumatawa. Sobrang pagod, kawawa sila. Ayan, kawawa sila. Wala akong masabi kundi kawawa sila. Feel na feel ko yung pagod nila. Kasi lang, syempre, wala naman kayong magawa. Alangan namang maghakot din kami ng kawayan, hindi namin kaya. So, ayan, may mga pictures kami mga langga. And habang naghahakot sila, kami naman ni Min ay naiwan kami sa lote. And ako, picture. Dahil wala na rin kaming gagawin. Wala nang damo. Higa-higa kami ni Min dyan hanggang sa nung pagbalik nila, umuwi na po kami. Yan, umuwi din kami sa araw na yan. Medyo may araw pa dyan. Pero makakarating kami sa bahay mga
mga madilim na kasi 2 hours nga pa yung biyahe namin. So hanggang dyan lang mga langga. May kasunod pa po yan. Thank you so much for watching and see you on my next video. By the way mga langga, tingnan nyo po yung view. Diba? Ang ganda. Paano ka hindi mai-inlove sa lugar na yan? Sa sobrang ganda ng lugar mga langga, nakakalimutan ko talaga lahat ng utang ko, kaya gusto ko talagang tumira sa lugar na yan, promise. So hanggang dyan lang mga langga, thank you so much for watching and see you on my next video. Babush!